Ito ang IWRR, International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radyo Rapido. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara! Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong tatalakay ng mga napapanong issues, mga kabayan. Mapalad po tayo sa umagang ito sapagkat makakasama ho natin ang alkalde ng Lingayen, Pangasinan, Mayor Leopoldo Nalupa Batawil. At kasangga ko ngayon dito, karapido ko, si Rapido Atong Remogat. Rapido Atong, good morning. Yeah, good morning din, Rapido Alan, at good morning din sa pinakamatarakit na may makuli-kuli. Presidente ng Mayor's League ng Pangasinan Chapter, walang iba, Mayor Paul Bats kung tawagin. In short, Paul Bats, Mayor Batawil. Retiradong General, 3-star General. Correct. Maraming nagampanan nung nasa Kongreso. Naging congressman for 9 years. At ngayong seeking for second term as Mayor of Lingayen, Pangasinan. Good morning po, Mayor. Good morning, partner. Good morning, my friend Atong. Morning, Mayor. Ako sa inyo. At talagang namamayagpag ang radio program na ito. At I'm sure na ang ating mga kababayan ay nakasubaybay para malaman ang mga updates, hindi lang sa Lingayen, kundi sa buong Pangasinan. Opo. So, tuloy-tuloy na tayo. Mga kaibigan, inanyayahan ko po kayo na maging bahagi ho sa ating palatuntunan sa pamamagitan ho ng pagtawag. Ano ho? Po pwede kayong tumawag sa 0933-955-3366 kung meron ho kayong mga katanungan kay Mayor Batawil. Ano ho? Kung ayaw ho ninyong magtanong ng live, po pwede naman ho kayong mag-comment sa ating comment section dito ho sa IWRR. So, Mayor, seeking for another term. Maganda ho yung amin hong nakikita sa unang termino na performance po ninyo. Ano pa po ba yung dapat ho natin gawin sa Lingayen? Mabuti natanong mo yan at the very start, Rapido Alan, dahil sa ang akin pong pamunuan ay naisakatuparan namin yung program of action for the first 3 years. Now, for the second term, which is what we are fighting for, no, na pagkatiwalaan tayo again ng ating mga kababayan sa Lingayen, ay yung continuing completion ng mga infrastructure projects that are already in place na kung saan ay nahatak natin ang mga proyektong ito
sa iba-ibang departamento, sa national government, no? And of course, sa provincial government with the help of Governor Amado Pogi Espino and Congressman Jumel Espino. Because as you know, nung makita nila yung Lingayen at its sad state and then I became the mayor, ay todo yung kanilang suporta. Ngayon, speaking of mga infrastructure projects, yung mga national government funded projects na ipinagkatiwala sa atin, isa dyan ay yung Lingayen, Binmalay, Dagupan Bypass Road. Why are we pushing for this particular project? Ito po ang maglilink ng capital town of Lingayen to the west and to the east of Pangasinan. Mayroon na tayong north to south linkage, no? Linking Pangasinan sa Central Luzon, sa South, and then sa Northern Luzon, sa North, no? Ngayon, ang kailangan natin for our province of Pangasinan, and of course, Lingayen being the capital town, is a linkage which will interconnect itong capital town of Lingayen towards the east, all the way to the Binmalay, Dagupan, hanggang dito sa Mangaldan. Meron ako na Yes, nakaabas ko dyan. Mangaldan and even to the NLEX, TIPLEX, correct? And all the way towards the boundary of Nueva Vizcaya, no? If funds will permit. Ngayon, towards the west naman, from Lingayen to Labrador, to Sual, to Alaminos, in that order, no? So, those growth areas, Alaminos City, for example, growth areas, Mangaldan, soon to be a city also, no? And all the way towards the boundary of Nueva Vizcaya, you will find out that Lingayen will be able to find its rightful place in the sun, no? For now, we're trying to make it happen. For a long time kasi, Lingayen had not been so highlighted, no? Pero ngayon, with the 3 terms na ating pamumuno, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng highlight ang capital town. It is the government center, no? Kasi nandoon ang Kapitolyo. And then it is a historical center. Doon naglanding si Limahong sometime in 1500s. At saka si General MacArthur, no? In 1945. Ngayon, doon din ang educational center. Do you know that our former President FDR doon din nag-aral, no? And then through the years is growing, pero yung mga growth areas sa paligid-ligid nag-overtake na rin. That's natural naman. And then it's also a center of culture, no? Center of culture and many others, economic activities. Now, with these projects that are being in place, Lingayen is now ready to take off. And sabi ko nga sa aking mga pakikipanayam sa mga kababayan, ang mga infrastructures na ito na nakikita nyo may not mean so much at the moment, but eventually it will provide livelihood for many people. So that's another thing, providing livelihood, economic opportunities, businesses, so that there will be a multiplier effect for the people, no? So we create livelihood, we create jobs, we create opportunities, no? And then couple it with quality education. Couple it with quality education. For now, apektado tayo lahat ng pandemic, di ba? Correct. Yes. Ngayon, slowly, as we move on towards new normal, we should have in place the systems, the infrastructure for a quality education that will prepare Lingayen to be competitive worldwide. Yun ang target natin. Hindi lang pang local, hindi lang pang national, pang worldwide or world class ang ating mga estudyante, so that anywhere they go around the world, they can represent Lingayen at its best. The best, ano? Lingayen at its best. Actually, wala ka nang hahanapin pa. I am saying this because, not because you are here in front of us, Mayor, ano po.
Pero yung vision ho ninyo, kakaiba dun sa ibang area. Ano ho? Nagsimula ho kayo dyan sa pagpapaganda ho sa distrito, second district. At yung talagang tatak ng isang batawil, iyang daang katutubo at daang kalikasan na mayagpag. Nasa YouTube, globally napapanood, nakikita at may mga nagkokomento na kakaiba ang utak ng nagplano. At lumalabas yung, sabi nga, naalala itong si Burnham na nagdisenyo Yes. ng Cannon Road. So, yun ngayon ang lumalabas sa katauhan ng isang Leopoldo N. Batawil. So, meron ho ba kayong mga advisors na nagbigay sa inyo ng mga ideyang ito, Mayor? Somehow, I would attribute it to my experience. Of course, sa aking pagkikipagsalamuha at saka pagdalaw sa iba-ibang lugar, sabi ko nga, it's not bad to copy best practices eh. When I go around, kasi I had experience nung nasa PNP active service pa ako, I had a chance to visit our country all over the Philippines, Luzon, Mindanao, Visayas, and Luzon in that order. Pag-graduate namin kasi sa PMA, Mindanao kagad eh. So, napasabak kami on preserving our beloved Republic of the Philippines from getting disintegrated, no? So, what did we do there? We risked our lives so that our beloved Republic will be intact. And we survived. I survived those challenging assignments, no? And then I served from Mindanao, I served Visayas, and then here in Luzon, in our beloved province. And I saw the development in the places where I've been, no? Kaya lahat ng mga to ay namumuo sa aking kaisipan eh, na someday kako, I may be able to contribute in whatever capacity. And then I had a chance to go on schooling in USA, in Europe, no? In UK, for example, and in Asia. So in all of my travels and schooling, ay nakita ko yung mga kaganapan. So sabi ko, Lingayen should not be left behind. So when I had the chance to continue my public service as a congressman, no? As a congressman, I did not fail to institute various projects, no? And for example, yung nabanggit mo, yung daang kalikasan. Yes. And then I saw also the opportunity sa Aguilar, yung daang katutubo. Why did we name such, no? As such itong mga projects na ito? Because doon sa kabundukan ng mga boundary Zambales, nakita ko na medyo yung kabundukan doon ay nakakalbo na dahil doon sa mga logging in the area, medyo napabayaan. So sabi ko, I will resuscitate the environment, yung mga kakahuyan diyan sa kabundukan na yan by way of putting a road where we will be able to have easy access on those areas. When there is forest fire, we can send the fire trucks to suppress the forest fires, and we can send volunteers to plant more trees in those areas. And then I saw the opportunity also in Aguilar, when for the first time of my life na makapunta ako doon, that was 2019, no? Alan, 2019, I visited that place and I saw the indigenous people, yung mga tribal communities, and they were very industrious and they were very productive, but they had difficulty in bringing their produce to the urban center. Sabi ko, gagawan natin ito ng daan, and we will call it Daang Katutubo. So, yung dalawang projects na yon, you mentioned it, naging trending, nag-viral. Correct. When somebody went there, nag-picture-picture, nag-selfie-selfie, suddenly, pinick up ng media, you know that one
vlogger, umabot ng 7 million likes, no? So sabi ko, wow, this is something. People wanted change. People wanted to see something that is environmental and developmental to improve their lives, their standard of living. And that's it. Are you the one who named that Daang Katutubo and Daang Kalikasan? Kasi kung iba ho yan, ipapangalan sa isang tao na mayapanan, na merong ginawa sa gobyerno natin. Yes. Pero bakit ho sa inyo, ganun ho ang itinawag ho ninyo sa dalawang accomplishment ninyo na yan? Actually, mayroong naghihikayat sa akin. Sabi nila, pangalan mo yan ng Batawil Highway, no? No, I will not do that. Sabi ko, I will not do that. I should ask you that yun sana ang punto ko eh. Why not Batawil Highway? Kako nga sana eh. Pero ayaw ko manggaling sa akin. Yes. In fact, yung sa Lingayen Gulf Baywalk na unang-unang pinagawa natin, somebody already told me, pangalan natin yan Batawil Highway. No. That was constructed out of the people's money. No? And my family, ayaw nila na epal ako eh. In fact, yung sa mga, ito yung comics na yan, ayaw nila yung mukha ko nakalagay dyan sa harapan. Yung daughter ko na graduate of BS Animation, siyang gumawa ng caricature ko. Daddy, sabi niya, wag mong i-publish yung mukha mo sa mga ganyan advertisement. Sabi niya, ito na lang yung caricature. Anyway, that's my belief na people's money, government projects, ang mga kandidato ay dapat hindi mukha ang isasalpak diyan kasi somehow sa kaisipan ng taong bayan, pera namin yan. So, name it appropriately for any project that you will undertake based on yung, actually, it's a product of consultation also. No? Yeah. I would like to read this message, Mayor, for you from Kadune of Radio Veritas. Sa simula ng panunungkulan niya bilang alagad ng batas, hanggang sa pumasok sa politika ay wala pa akong nakikitang batik niya sa paglilingkod sa mamamayan, sabi niya. Kadune, maraming salamat sa iyo, Kadune. Maraming any salamat message din. for that, Mayor, kay Kadune ng Radio Veritas? Maraming salamat. Regards niya sa ating mga kaibigan sa Radio Veritas. I remember, mayroon tayong Pulis ng Pilipino program dyan nung ako'y active service pa. Akong spokesman ng PNP. And then si Sir Melo Acuña, yung station manager natin, sabi niya sa akin nung Mayor Batawil, Colonel pa lang ako noon, Colonel Batawil, sabing ganon. Hanggang ilang taong ka ng spokesman dito, sabi niya. Sabi ko, over 2 years na po ako. Yung mga classmates ko, general na sila, ako colonel pa lang. Ay, ganun ba? Tatawagan ko si General Lumibaw, sabi niya, Chief PNP noon. Si General Lumibaw, tinawagan niya. Sabi ni General Lumibaw, Paul is doing good. He's really representing the Philippine National Police nationwide, sabing ganon. At don't worry, Paul, I will give you a break. One of these days, you will get the command, sabi niya. Kasi 3 Chief PNP ang napag-servean ko eh. Una, si General Ibdane, spokesman niya ako. General Aglipay, nung pumalit, and then General Lumibaw. So, before the end of the term with General Lumibaw, nabigyan ako ng break, no? Ginawa niya akong director ng Police Community Relations. So, there I got my 1 star. Kaya thank you, sir, kung nagmo-monitor ka. Sabing ganon ni Station Manager Melo Acuña, Sir Lumibaw, kung hindi mo pa ito i-promote, magsasabi na ng totoo. Pero sabi ko, sinagot ko yon, so the people may know, na sabi ko, ever since I got appointed as the spokesman, hindi ako nag-whitewash o hindi ako nagbigay ng maling informasyon. Kung mali talaga yung pulis, sasabihin ko on air na mali yung pulis and investigation is underway. Ganun po ang aking patakaran. Alright. Bago yung question mo, Atong, basahin ko lang ito mga to.
Yeshe Villanueva, maraming salamat sa panonood mo sa ating palatuntunan. Napakamakadiyos at disiplinadong nanunungkulan si Mayor daw. Raymond Leo Madrid, good morning Idol Rapido. God bless you too. Si Alona May, the best mayor ever. Ituloy ninyo lang po ang magandang adhikain ninyo para sa bayan po nating Lingayen. Kay Buster DV, the visionary leader of Pangasinan, Mayor Leopoldo N. Batawil, mabuhay po kayo, sir. Maria Rubilin Agsalud Ramos, good morning po. Sabi ni Rubilin, Idol Rapido and Mayor. Si Kathleen Joy Zacarias, we from the 2nd District of Pangasinan were blessed to have him as our congressman before. Truly lingkod ng bayan. God bless you more po, sir. Maggie Estrada Reyes, good AM po, Idol. God bless Uncle Mayor. Alex Ferrer, good morning sa inyo. Sabi ni Alex Ferrer dyan sa Pangasinan, mabuhay po kayong lahat. Yung mauna po si Mr. Melo Acuña. Sabi, ganun ba? Ay. Sabi ni Kadune, yung mauna daw si Melo Acuña. Oh, ganun pala. May he so rest. Alright, I'm going to pass the microphone to Rapido Atong. Well, maraming salamat, Rapido Alat. Alam mo kung bakit ang ginagawa namin dito si Mayor Paul? Meron kasi siyang may mga magic kami minsan pag dumadalaw kami doon sa Yun, pangpakol lang yan, pangpakalma at saka pampagana sa boses. Anyway, napakaganda na nakakapagpatayo balahibo ang lahat ng mga nagko-comment yan sa Facebook Live natin. No? Naumpisahan na rin ni Mayor Paul na ilatag ang kanyang mga programa sa Lingayen. Himay-himay natin isa-isa para malaman nila, no? Isa-isahin natin para medyo mas maganda at saka mas mahaba para maliwanagan kayo sa lahat ng mga buwabatikos. Kasi ito muna, papainitin ko muna itong si Mayor Paul Batawil. Kasi meron akong narinig dyan. Natural, may mga negative na komento. Dahil unang-una, election period. Election period. Ito ngayon, ang binabato kay Mayor Batawil, yung patungkol dito sa ginawa niyang plaza. Sa tingin mo, ang ganda ng plaza, di ba? Ito ngayon yung binabatikos nila. Ito ang ipinupukol, ito ang binabato ng kanyang mga kalaban sa politika. Ito, diretsahan na itatanong natin kay Mayor Paul Batawil para masagot niya yung mga kritiko niya. Na kung bakit Mayor Batawil, gumawa ka ng plaza na pinagtandan mo hindi naman bukid yan. Ano masasabi mo yan, Mayor Paul? Rapido Atong, mabuti na tanong mo yan. Kasi, nung mag-pandemic, ganito yan. We have to encourage the people to be productive in their own homes. Di ba, stay home tayo ng stay home, do not go out, ganon. So, nag-isip ako, how do we make our people productive in their own backyard, in their own home? Especially the children. The children are out of school, but they are kept in their own home, no? So sabi ko, let's set an example where people can emulate, where people can copy. So, sabi ko, kasi nung bata ko, hilig ko yan, nagtatanim ng kung ano-ano, gulay, no? Etc. So, yan, pinatamnan ko ng talong, okra, kamatis, at sili yung plaza. Pero doon lang naman sa in areas na parang decorative ang dating, no? Sinisingit-singit namin doon sa mga masetas. So, it turned out to be very beautiful. Ang ganda. Lalo nung mamunga yung mga talong na ang dami-dami. If you look around, if you go around the plaza, makikita mo, ang daming talong. So, it became an attraction even, no? Doon sa paligid-ligid ng Monumento ni Rizal, ang dami doon papaya. So, pinag-harvest namin yung mga, para magkaroon pa ng lalong highlight, no? In-invite namin yung group of Miss Lingayen, no? Sila mismo nag-harvest. In-invite namin yung group of our media friends, no? Sila mismo nag-harvest.
senior citizens, hindi muna kasi lockdown sila. And then yung yung mga group of some teachers. And then yung sa preso, yung sa provincial jail, pinag-harvest namin sila. Ang taong bayan na-encourage na, pwede palang gawin ito. So, somehow, we were able to make people productive for their family use, no? Ngayon, mayroong isa nag-vlog, nag-bash, sabi niya, yung ginagawa niyo yan, tatampalin to kayo ng Rizal di Tanquanto. Siyempre, na-hurt naman ako kasi after all, maganda yung aking hangarin, na-appreciate ng maraming taong bayan, pero mayroon din palang hindi kontento. So, anyway, I came to realize na you cannot win them all. Just like election time. No? Just like election time. Gumagawa ka na ng kabutihan, maraming kabutihan, pero mayroon pa rin mga iba na hahanapan ka ng issue. So, speaking of issue, no? Itong comics na ito, itong comics na ito, if you have time to read page by page, cover to cover, nandito na yung mga pinaggagawa ng administration natin, no? Hindi ko na kailangang isawalat pa yung accomplishments natin, but if you have time, parang modular ito sa mga estudyante. Take home, you read through these comics. Ang title is Tuloy ang Progreso, LNB, Lingkod ng Bayan. So, nandyan, inilagay na natin yung ginawa natin na as the mayor, no? And then, one of the highlights is, of course, yung vice mayor ko. Vice mayor ko, si Mayor Juday Vargas Quiocho. Alam mo, believe ako sa batang ito. Napakatalino, napakasipag, at napaka-dedicated sa trabaho. Sayang lang at hindi na-appreciate nung mga ibang kasama niya sa sanggunian, nilalabanan siya. 3 sila. Pero hindi ko ito ipagpapalit, no? Sana po makita nyo ang kanyang accomplishments, no? Pero simple lang ang vice mayor na ito. Humingi po ako ng unity among us politicians in Lingayen. Many of them appreciated. Na-appreciate po nila. In fact, yung mga dating nasa kabila na partido, they join us. For example, si Ava Arsinue. Ava Arsinue is running for councilor to replace her husband na si Councilor J.C. Arsinue na graduating, no? Ngayon, si Dada Bernal to replace her husband who is running now as the board member. And then si Councilor Katdong Ferrer. Councilor Katdong Ferrer, mayroon siyang third termer pa. And he decided to join us all for the love of Lingayen. Mayroong isa dyan na mayroon pa siyang third term. Hinikayat ko 2 times. Sabi ko, join the team unity, all for the love of Lingayen. And then, nagdili-dali sila ng decision. He will consult his family. Only to find out na nag-file pala ng candidacy as vice mayor to fight my vice mayor. So sabi ko, ano ba naman itong batang ito? I gave him the opportunity to join the team unity for the love of Lingayen, pero nanaig pa rin yung personal interest nila na nag-aapura sila to become vice mayor, samantalang they can do that after helping our administration put everything in place, and then after ng term ko or after my second term siguro, no, then we can talk again para maayos yung kamada ng liderato ng Lingayen. Anyway, I have said it many times over, I am not going to stop until I make Juday Vargas, the Vice Mayor, win this coming election. Wow, napakaganda naman yan. Vice Mayor Juday, alam namin na nanonood ka rin live, ano?
Kaya nakakapagpataba ng puso din yung mga binibitabang mensahe ni Mayor Paul Mats para sa iyo. Anyway, good luck sa campaign mo at saka good luck din sa campaign ni Mayor Batawil. Pero hindi pa ho natatapos siya kasi nag-uumpisa pa lang ho tayo. At least pinainit muna natin ng konti si Mayor Paul. At nasagot naman niya na ng kung sino man yung baser, kung sino man yung mga nagbibigay ng mga negatibong komento na ang plaza ngayon ay pinagtatanong ginagawang para bukid. Ngayon nalaman nyo na ang tamang kasagutan. Ano ba yung mas gusto nyo? Hindi na, ito naman ay yung pagkukumpara ng mga nagawa ng mga nakarang administrasyon at yung nagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Na ang sinasabi ng iba, yung nakarang administrasyon, yung plaza, siritan kuno ng Saman. Sangkabalagan, the biggest CR in the town, the capital town of Pangasinan. In 3 years, in the next 3 years, Mayor, ano ang linggiyan? Sasagutin po ni Mayor Paul Batawil, mga kabayan, pagkarampo ng palaala. Rapido Alan Season. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sina itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping-pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear at iba pa. May mga modernong trophies din para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Rapido Alan Season. Tuloy-tuloy ho tayo mga kabayan, tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Dito pa rin po yan. Sa inyo pong himpilan ang IWRR, International Web Radio Rapido. Ang guest ho natin sa umagang ito ay si Mayor Leopoldo Nalupa Batawil ng Lingayen, Pangasinan. Kanina, naiwan natin yung question kay Mayor. In the next 3 years, Mayor, ano na ang Lingayen, Pangasinan? Lingayen will not yet be a city. But I am committed, together with my team LNB, to lift the standard of living of our people just like a city, but a first-class municipality. Why? Because we have conditions, requirements for one town to become a city. And these 2 conditions out of 3 are income, population, and area
no? Yung income, medyo siguro in due time, baka sakali, no? Na umabot doon sa requirement. But doon sa population, we are 103,000 Filipinos in Lingayen. Ang requirement is 150,000. So I cannot encourage our people to increase the population in a short period of time, no? And then yung namang area, the area is 63 square kilometers and it's far from the 100 square kilometer requirement. So doon sa dalawang parameters, hindi natin ma-attain yan. But as you know, hindi kailangan maging city tayo eh. Correct. No, to have a better quality of life. So on that note, I have been placed certain PPAs, plans, programs, and activities for the 3-year period. Now, hopefully, God willing, maging ma-re-elect tayo for the purpose. And these are, as I've said it before, no, aside from the continuing infrastructures needed to make Lingayen meet its infrastructure needs, we need to couple it with livelihood and livelihood opportunities. Yung pagiging capital town ng Lingayen, yun daig pa sa isang syudad actually na ito yung naiturong kapitolyo ng Pangasinan, I should say, yung Lingayen Mayor. Sapat na po yun. Yung serbisyo na lamang sa ating mamamayan ang talagang hinahanap. Sabi nga ho din isang termino pa lang, dinaig ang dekadekadang panunungkulan ng iba. Ituloy ang progreso sa bayan ng Lingayen. God bless po, Mayor, mula kay Jason Abarabar. Mayor Batawil lang, maraming nagawa sa bayan ng Lingayen. Is napisalute, sir. Kiyon Luna, ang aking mayor ever. Sila yung mayor kong matulungin at madaling lapitan. Yashi Villanueva. Kitang-kita naman ang pagkakaisa para sa bayan ng Lingayen. As still Mayor Batawil for 2022. Si Nick De Leon naman, ang sabi ni Nick De Leon, Araratan Mayor. Sabi ni Nick De Leon, best mayor ever ang ama ng Lingayen. Sabi naman ni Jojo Kabutahi Tumelden, good morning Idol Rapido and Mayor Paul Batawil, God bless you more po. Sabi niya. So, itong mga mensaheng ito na ipinapadala sa atin ng inyong mga constituents dyan sa Lingayen Mayor, sapat na siguro para maging basihan para dun sa mga hindi pa ho nakakakita ng Lingayen. In fact, napakaganda ho yung itong Baywalk down to western part dun sa Limahong Channel, Mayor. Ano ang po pwedeng makita dun sooner? Well, yes. It's a work in progress, if I may call it that way, no? And you will see, alam po ninyo, itong Baywalk na ito, it started as a vision, no? When I was your congressman, I talked to the former Governor Amado Espino Jr. and he supported the idea of putting up a project that is that will perk up development in that part of the province. So I presented him the plan, and this is now the Baywalk, which extends from the mouth of the river, Limahong Channel, all the way to Binmaloy. And when the former Speaker de Venecia saw the beauty and the significance of the project, pinatuloy niya yan sa 4th District, sa Dagupan, and even San Fabian. Hindi pa naglilink ito because it's, as I've said,
it's a work in progress. But hopefully, pag nag-link na ito, it will be one of the longest baywalks, not only in the Philippines siguro, no? But the beauty of it is that it has become an area of convergence for all people of all walks of life. Alam mo, nakaka-inspire yung makikita mo, yung mga pamilya na mahihirap, no? But they're happy. They're very happy to see a family. I am very happy to see poor families going there, nagpipiknik sila, naglalakad-lakad sila, holding each other's arms as a family, the small children. That in itself is a fulfillment of one of the visions of Pangasinan, to make Pangasinan number one, no, as the best place to work, to invest, and to raise a family, no. So on that note, we are addressing the vision which had been set long time ago, and it's being pursued up to this time. Sabi mo ng iba, instead of eyeing a higher position from Congress, why bumabaho kayo sa pagka-mayor? Mayor? I'll answer that immediately, no? Kasi ganito yan. I was prepared to run as Vice Governor of the province in 2019. But in 2019, before the filing of COC, I was advised by the old man Espino. Sabi niya, Paul, you run first as the mayor of your town because your town needs you, na pag-iiwanan na ang bayan ng Lingayen. And I believe him, and it's true, nakita ko naman. So for the love of my hometown, I set aside my plan, no, to run as vice governor, and so I ran as a as a mayor. But then yung tandem ko, yun din palang pinagdasal nila. Ito si now Vice Mayor Juday, nag-usap sila nung incumbent Vice Mayor. Who was then the incumbent Vice Mayor? Si Teng Tapia. Nag-usap sila. Nag-form sila ng team. But they left open yung position ng mayor, and they prayed for me to change my mind. To run instead as a mayor of Lingayen. So answered prayers ito. So somehow, on hindsight, no, I take it as a God's plan that took its course, no. So yun, I announced my decision to run as mayor, and then to the delight of the team of Juday Vargas and Teng Tapia. The rest is history. Nanalo kami, ano? And very quickly lang, gusto ko rin banggitin itong team ko ngayon. Yes. No? Itong team ko ngayon, we are composed of one councilor is si Kuya Jing Javier. No? Ito ang tinaguriang kuya ng grupo. Mabait, masipag, matulungin, at higit sa lahat ay mapagmahal sa mga dukha. No, talagang napaka-low profile ng tao. Napaka-low profile ng tao ito. No? Ito si Kuya we call him Kuya Lolo Katdong Ferrer. Most senior among the group. Pero mas matanda ko. Okay. Kilala siya sa tawag na Katdong. Ramdam niya ang hinaing ng mga taga-palengke. Siya ay leader ng mga manggagawa at mga ngalakal. Okay, ito naman si J.M. Crisostomo. Siya ang author ng Scholar ng Bayan, isa sa mga outstanding councilors of the Philippines. Ito naman si Ramon Anselmo Quaresma, Russell Quaresma. Ang kanyang advocacy ay pangkalusugan at kapakanan ng mga senior citizens at ang buong bayan. Ang kanyang tinutukan, yan, at hindi niya pababayaan yan kahit minsan, no? Hindi niya pinabayaan kasi sitting councilor siya. Ito naman si Dada Bernal. Siya yung tinutukoy ko sa inyo na asawa ni Councilor Bernal na tumatakbo ngayon na board member.
tandem niya si Attorney Heidi Soriano. Peralta ata. Hindi, Attorney Heidi Soriano Pacheco. Yeah, Pacheco. Okay, tandaan niyo po 'yon, no? Hindi na yung Soriano ang nakarehistro sa balot, no? Ito ba yung taga sa balota. Orbistondo? Ito yung taga Orbistondo. Yan yung anak ng former... Naging vice mayor yan. Vice mayor. Kasama ko sa vice mayor sige nung araw. Napakagaling. Mapakinggan mo ito. Talagang, siya, nasa tip of her fingers ang issues and concerns, plans and programs and actions of 2nd District. Katulad din ni Bernal, no? Ni Randall Bernal. Napakagaling yung tandem na yan. And I really support them both, no? Itong asawa ni Randall, si Dada Bernal, ang taguri namin sa kanya ay Mami ng Bayan, no? Matulungin at may malasakit, lalo na sa mga mahihirap. At salamat sa kanyang asawang si Councilor Randall, tumatakbong board member, na ipinagpaubayan niya na papalitan siya ng kanyang asawa na si Dada. Ito naman si Ava Arsinue. Asawa rin ito ng incumbent na councilor natin, si JC Arsinue. Alam mo, gusto ko silang manalo itong mga nababanggit ko kasi nakita ko ang kalidad ng serbisyo publiko nila. I also remember the parents of Councilor JC. If you recall, the late Vice Mayor Arsinue, Ramon Arsinue, no? At saka yung si Kapitana Zoraida Arsinue na pareha silang napaslang. Nakakaawa sila. But nasasayangan ako dahil they serve their town so well. It's a good thing that JC became a councilor, graduating ngayon, at siya ay papalitan ng kanyang asawa na si Ava Arsinue. So, gusto ko rin silang manalo. Ito pa, si Jasper Pasion. Jasper Pasion, incumbent councilor yan. Siya ang SK chair ng Manibok, Barangay Manibok, before he assumed his position as the 8th councilor of Sangguniang Bayan. Pang-siyam siya actually. Pero nung inaccept ni Councilor Engineer Teng Tapia yung MEO, Municipal Engineering Office, siyang chief doon, nabakantihan ng isa. So, umangat si Jasper Pasion as the 8th councilor. Ang pinakahuli, pero pinaka-religious at isa sa mga pinakamagaling ay si Kapitan Jonathan Ramos. No? Sabi ko nga dito, malapit sa Diyos at sa mga taga-barangay. Kasi siya ang Vice President ng ABC ng Lingayen. Okay. Ang President kasi, si Darwin Jimenez, ay immunocompromised. Siyempre, sa kanyang pangkalusugan, iniingatan din namin siya. Pinapayoan din namin. Doktor yung asawa niya. At ayaw namin na ma-expose unnecessarily. So, ang gumaganap ng kanyang katungkulan ay si Jonathan Ramos. Gusto ko siya manalo as a councilor. Kaya sa lahat ng mga nakikinig, no, lalo na sa Lingayen, tulungan po ninyo ako na mapanalo itong 8 candidates ko na councilors at saka yung vice mayor natin na si Juday Vargas, Kiocho. In the name of the Almighty, kasi alam naman namin na lahat ng mga binanggit mo na mga ka-line up mo, Mayor Paul, alam namin na kagaya mo rin, God-fearing, takot sa Diyos. Walang ibang iniisip kung hindi yung kapakanan ng bawat mamamayan dyan sa bayan na Lingayen. Anyway, gusto ko lang batiin yung mga nandun sa Facebook ko dahil nanonood. Ito si Lieutenant Colonel Federico Ortiz na dating naging, kung ka daw niya, ano ba tawag doon, AI sa Philippine Army. Naging instructor ka niya sa PMA. Kasi graduate ito ng PMA when andun ka pa ata. Nasa Congo siya, watching si Federico Ortiz. At saka si Willie Molina ng Sampabian. Marami. Hindi ko kayo pwedeng banggitin kasi
live ako, nakapabaliktad yung ako dyan eh, yung cellphone. Thank you. Salamat Anyway, sa inyo. Mayor, gusto ko lang itanong sa inyo kung ano na yung pag-aaral nyo when it comes to the poverty problem sa inyo, sa bayan nyo, anong nakikita nyo na kailangan pang gawin para maiangat yung mga mahihirap na mga kababayan nyo dyan sa bayan ng Lingayen? Livelihood. Job opportunity. Okay. That's my immediate answer to this problem. Hindi pwede yung for their lifetime na ayuda ng ayuda, no? I go with the saying na teach a man to fish Correct. and he will live for a lifetime. Give a man a fish and he will live for a day, no? Bigyan mo ng makain yung tao. Ngayon. That's only for a day. Okay. Turuan mo siya mangisda, turuan mo siya magtrabaho. He will live for a lifetime. Yun po ang aking commitment bilang inyong mayor. At pipilitin ko na matugunan lahat yung mga issues na yan, yung mga concerns na yan, yung mga hinaing po ninyo. Pabor Sa ho ba- palengke, if I may just answer the issue sa palengke. Ang sabi nila, papaalisin ko raw sila. Hindi po totoo yun. Ang totoo po dyan, taong bayan ang humiling na i-improve natin ang palengke. Why? Because dito mo makikita ang mukha ng bayan. Sa palengke, kung maayos, malinis, at saka safe yung mga makain na idudulog sa hapagkainan, at saka tapat yung mga nagbebenta, no? Yung kiloan nila is tama, no? Doon mo makikita sa palengke ang mukha ng bayan. Ang mukha ng bayan ay nakikita rin sa munisipyo. Correct. Kung ang mga empleyado natin ay tapat sa kanilang tungkulin, maasikaso, magalang, no? At saka walang korupsyon. Hindi yung kada pirma o kaya kada tulong mayroong pasuksok. Ayoko nun. I have told them squarely and directly, that is a thing of the past. Wag na wag niyong gawin under my administration. And ang dami nagpasalamat. There was one senior citizen, no, na pumunta doon para magbayad ng amilyar niya. Yung sa pagbayad niya, walang barya. Siguro sa kapaguran na rin nung empleyado, Lola, ipalit mo muna yung pera mo bago ka pumunta dito. And the old lady, umiyak siya. Pumunta sa akin instead. Pinagtyagan niyang akyatin yung hagdan. O bakit ka umiiyak, Lola? Kako, pinagpapalit sa akin yung hindi na ako makalakad, nakabaston pa ako. Sabi niya. So, I have to call for the attention of the department head and the employee. Sabi ko, mag-apologize kayo kay nanay. And they did. Somehow, na-feel ko yung sincerity ng empleyado ko. And from then on, sa aking pagbo-monitor, hindi lang yung empleyadong yon, hindi lang yung departamentong yon, kundi halos lahat ng mga tao ko. I'm very proud of our people, of our employees, of our department heads of Lingayen. They are very kind, they are very helpful, no? They go out of their way to help anyone who is in need. Sa PNP, I told them also, kung mali ang pinuntahan ng taong bayan, nakaswikos dyan, nakapaapaw, short pass lang, asikasuhin nyo, kako. Kung nagkamali sila, hindi pala police assistance ang kailangan pala nila ay social service, ayuda, or medical treatment, escort them. Samahan nyo sila. Kung kinakailangan, isakay nyo dyan sa patrol ninyo. No? For all you know, galing yan sa napakalayong barangay. Wala siyang pamasahe o mayroon siyang konting ipon, nagpamasahe pa sa tricycle na ang mahal-mahal pa. Pagdating doon, ganyan ang trato sa kanila na medyo nasusupladuhan sila. Wag, ako. Ang mga taong yan ay kulang sa kaalaman, kulang sa pakikitrato. Intindi na lang natin, tayo na nakakaintindi. Kung wala silang pera, ubos na. Kung mayroon kayo, i-share nyo.
i-share nyo. Malaki pa naman yung sweldo ng mga pulis ngayon. Hindi lang pulis kundi pati yung Bureau of Fire natin. Very helpful sila. Pati yung mga empleyado natin sa munisipyo. Very helpful sila. Pakiusap ko lang, no? Kasi, ito nga, palengke, munisipyo, plaza. Diyan makikita ang mukha ng bayan eh. Correct. Kung marumi, mapanghi yung plaza, yan ba ang administrasyon ni Batawil? Yan ba ang Lingayen, the capital town of this great province of Pangasinan? Hindi ba? Correct. Negative yun. So sabi ko, let's work on the positive. So, ang gusto kong marinig, kahit sino man, kababayan man sa Lingayen o bisita man, ang ganda naman ng capital town na ito. Pwedeng pamarisan. Ganun. So, if you look around, napakalinis ng plaza natin. Gabi pa lang, mayroon tayong night sweepers. Paggising ng taong bayan, mag-jogging sila doon around the plaza. Ang linis. Ang linis. Kaya pala sinasabi nito, I need to read this, Mayor. Yes. Go, 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 continue your legacy. Lingayen no longer a sleeping town. Isnapi salute, sir. Mula kay Teddy Perez. Na-try ko na pong pumunta sa office nila. Napakabait ng mga staff ni Mayor from Yasi Villanueva. And si May Viray Rueda, good morning mga bossing. Boss Alan, sabi niya, and nabitawan ko yung Boss Atong, I am truly inspired to hear the message and plans of our great leader of our town, Lingayen, Mayor Paul. Mula kay Ricardo V. Avellino, si Compadre Rick. Good morning, Compadre Mayor Paul Batawil, who sent now General Noli Talino in his behalf in the marriage of my daughter way back then. Sabi ni Compadre Rick Avellino. Thank you. Si Arlene Quebrantos, mabuhay ka Mayor Batawil. Arlene Quebrantos, kahit taga-Binmali ako, favorite ko itong si Mayor Batawil kasi malaki ang pinagbago ng Lingayen, lalo na yung plaza. Ang ganda doon, ang tambayan namin habang namamalengke kami every Saturday. Kay Ray Aquino, mabuhay ka, Mayor. Stop the culture of mendicance. The system of ayuda, it encourages indolence. Yes. Ray Aquino. Sino tong Ray Aquino na to? Ito ba yung anak niya. Siguro yun yung if I'm not mistaken, Las Piñas na taga-Lingayen. I'm glad na hanggang Metro Manila monitor pa hindi itong lang ho, meron pa ito. broadcast natin. Si Worldwide. Sherwin Tanco Estacio, watching here Sa Middle in East yan, Australia. Middle East. Watching here in Australia. Regards po, my Tito Mayor Leopoldo N. Batawi. Thank you, Sherwin. Tunay na lingkod ng bayan, mabuhay po kayo. God bless, sabi po niya. Si Professor Nick Melesio, makakalikasang umaga. Renato Atong Remogat, Rapido Alan. Regards to gentleman and officer Mayor Paul Batawil, sabi ni Professor Nick Melesio. Love, 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 sabi ni Judge CLM. Grabe, sabi niya. And ganun din si Yashi. So, yan yung mga reaksyon, huling reaksyon, Mayor. Thank you. Marami natutuwa sa inyo. Alam ko yung vision ho ninyo will not end sa 3 taong susunod pa, Mayor. Do you intend to erect a 5-star hotel in that area, Mayor? Very good. Because I just got a suggestion from one of my textmates, no? Ang sabi nila, if you can put up a multi-story building, a business for yung call center, sabi niya, if you can find or if you can put up, sabi ganon, a building for such purpose, alam mo, that is also a multiplier, economic multiplier yan din yan, sabi niya. So, right now, if you are going to the town center coming from the south, no? Mga Tarem, Aguilar, Bugalyon, and then Trubaay, mayroon diyang tinatambakan na area ng private individual kasi they own that.
na-encourage siya, na-inspire siya doon sa ginagawa natin. Sabi niya, Mayor Paul, sabi nga ganon, I'm going to develop my property and then we will help you put up businesses, another growth area for Lingayen, sabi nga ganon. So, na-inspire lalo ako. That's the reason why may nakikita kayo na beside the bypass road, no, yung overpass, mayroon dong dinidevelop na area. And then on the east side of the road, mayroon din tayong binabackfilling for the purpose of expanding the market area kasi masikip na yung market natin eh. So these are the things that we want to put up in the next few years, no? At hayaan po ninyo, ituloy-tuloy po natin itong mga initiatives na ito. Gusto ko sanang i-text nyo rin yung mga suggestions, no? Suggestions and things na maaaring na-overlook ko po, no? Baka mayroon akong mga kinakailangang tutukan na gusto nyong ipaabot sa akin, ipaabot nyo na. Kasi sa dami-dami ng mga gusto nating gawin sa bayan natin, baka may nakakaligtaan tayo. At that's always been my way of touching base with our people. Kailangan, hindi lang yung positive na nakikita nyo. Sabihin nyo rin sa akin yung mga gusto nyo mangyari, yung mga kaugalian ko na hindi kaaya-aya sa taong bayan. Ang sabi nila, Atong, mahirap lapitan tong si Batawil. Sabi ganon. Hindi makausap, hindi makita. Sabi ko, 3 years tayo, no? 2 years ang pandemic. 1 year ang panunungkulan natin. Tinamahan tayo ng pandemic eh. So, I wanted to protect our people. Ayokong nagkakalawakaw ako dyan na yakap doon, yakap dito. For all you know. Naging biktima ho kayo ng COVID. Opo. For all you know, baka mahawa ko pa sila because I'm one of the most exposed individual in the town. So, if I do that, yung traditional na pamamaraan, yakapin mong tao para malayo pang eleksyon, ibubuto ka na niya. Hindi ko ugali yun kasi I want our people to be protected from harm. So, okay, isa yan sa mga issues. Ang hirap lapitan itong si Batawil. No, that's not the reason. The reason is because I want to protect you. Pagkatapos itong COVID na ito, kahit na magyakapan tayo araw-araw, gabi-gabi. Yun ang masarap, yung yakapan. Isa pang issue. Sabi nila, bakit ito si Batawil? Pinagbawal niya ang fiesta at saka yung liga, basketball tournament. Actually, kinonsult ko yung ating leaders dyan bago ako nag-decide. And their answer is, iisang sagot nila. Sabi nila, Mayor, kabababa lang natin sa alert level 1. Huwag naman tayong atat na kaagad-agad nating i-open ang floodgate. Sabi ng ganon ng iba, bakit yung kampanya, election, campaign, mula nung February pa, itong mga senator, ito, kayo, ngayon. Sabi ko, totoo yan. Nationally allowed yan. Pero wag na tayong dumagdag. Wag na tayong dumagdag yan sa to increase the level of risk, no, of getting infected. Do you know that mayroon pa tayong 2 na positive sa COVID? In Lingayen, 104 ang namatay. 104 since the onset of COVID. Ayoko na mawalan ako ng mga kababayan. So, I'm very cautious. As your father, as your mayor of Lingayen, I'm very cautious. Huwag kayong magmadali mga kababayan. Ako ang magpapasimuno kung kailan safe na, no? Gusto kong mangunguna na na magpa-fiesta ang bayan natin. Fiesta ng town fiesta. Pag nag-fiesta na ang bayan natin, magsunuran na kayo, mga barangay. At aakuin ko yung responsibilidad kung magkaroon ng spread ng COVID. Ako ang mananagot at ako ang responsible diyan. Sa ngayon, no, on suggestion of many, huwag tayong atat na atat, huwag na tayong sumali muna dito sa campaign frenzy, no? Na kung saan ay baka lalong dumagsa ang problema. Dalawa pa ang positive sa ngayon. Tama rin yan, Bayor, kasi sa ngayon hindi pa naman tayo nakakasigurado na talagang
zero level na talaga yung pandemic, virus yan. Hindi natin alam kung kailan babalik yan, kailan aatake yan, hindi yun natin alam yan. Kasi naka-standby pa rin hanggang ngayon yung Omicron. Yung Yes. Yes. But in fairness, Atong, in fairness, sa mga barangay sorties namin, nag-start kami sa Libsong, and then sa Estanza, and then kagabi sa Wawa. Mamayang gabi, mamayang hapon, doon kami sa Durungan, and then followed by Pangapisan Sur, no? In one day, dalawa. Siguro mag-start kami ng alas 3 doon sa Durungan, and then alas 6 doon sa Pangapisan Sur, no? Sasabihin ko ulit, and I'm consulting the people I'm consulting the leaders. Sabi ko, advise me, anong maganda? Dapat na ba na i-open na natin? Mag-basketballan na tayo dyan at saka mag-fiesta-fiesta na? I have to get the consensus. Sabi ko sa kanila, if you can give me a resolution, an assurance that before March 31, you unanimously allow in your barangay, the holding of barangay fiesta and paliga, okay, I will issue the executive order. For now, let us help one another. Let us protect Lingayen. Namimiss na daw kasi nila yung beach volleyball na ginagawa nyo nung araw. Darating tayo dyan. So, by May, ano po ang plano nyo? Dahil yung Mayo naman, alam naman natin na kapiestahan ng dagat yan. Particular na sa bayan ninyo. Anong mga plano nyo dyan? We will look into it kasi pinaplano na yan ng tourism officer ko. Si Madam Michelle Liwanag, assisted by my information officer, si Madam May Rueda, no? Together with my planning officer, si Architect Kokya, under the guidance of my administrator, si General Robert Sailim, and all other department heads ko. Nag-uusap-usap kami. That is the beauty of a participative, consultative management and leadership and administration. Hindi yung kung anong gusto ko, yun na. Hindi. I am one mayor who listens to the people, especially to our advisors. Kung ang tanong ay bakit kailangang manalo ulit si Mayor Batawil, nasagot na yan kanina. Pero balik rin natin. Bakit kailangang matalo ang inyong katunggali, Mayor? Alam mo, mayroon akong personal na paniniwala, prinsipyo when it comes to politics, na we just would like to highlight our positive attributes, our plans and programs, no? But let the other side do theirs also. Sabi ko dito sa aking vice mayor tsaka sa 8 councilors ko, okay as had been in compliance with my policy, agtayo papaugusan iraray aray katunggali tayo kangko makaulira yung papogitan ano tugtuwa tay papogita makaulira kangko pero tayo let's highlight our positive attributes, no? Ay taong bayan na rin nagsasabi, sabi nila, Mayor, sabi nga kahit pandemic, actually ramdam na ramdam namin ang inyong panunungkulan. Why kako? Tinanong ko. Kasi and it is true, no? Pagpasok ng pandemic, kagad meeting kami at tinugunan namin yung pangangailangan ng taong bayan, which is relief goods, ayuda, no? Do you know that ang Lingayen ay nagkaroon ng 5 relief operations as compared to other LGUs? If I'm not mistaken, sa aming local initiative lang kami sa Lingayen ang pinakamaraming na-aproban at napamigay na ayuda. 5. Nag-start kami sa the poorest of the poor. Yun ang inuna muna namin. Pangalawa, yung mga listed na mga indigents. Pangatlo, yung household. Pang-apat, yung families. Pang-5, yung general public. So all of them were assisted by the local initiative na inaprubahan ng Sangguniang Bayan under the leadership of Vice Mayor Juday, no? So it cannot be said na wala tayong ginawa noong pandemic.
Ramdam na ramdam tayo ng taong bayan. Sana hindi nila makalimutan yon. Okay, siguro, doon na lang nila ikumpara. Nasaan yung kabilang panig during those pandemic times. No? Okay, maintindihan ko kung hindi sila nakagalaw kasi, syempre, hindi nila hawak yung resources ng bayan. Naintindihan ko na yon. Pero there are ways of reaching out the people. There are ways. So, along that line, tingnan nyo na lang kung paano kami gumalaw, paano kami nag-serve sa ating taong bayan, paano namin ni-reach out. Alam nyo ba na nung masawi yung isang department head ko, lockdown kami, hindi kami makakilos. It's a good thing, isa sa mga kapitanis natin, si Kapitan Jonathan Ramos, hindi absent siya during that time nung kami nagmi-meeting, emergency meeting. Masipag yun. Oh, masipag. Yung si Jonathan Sabi Ramos, ko, malit lang na tao yun. sabi ko sa kanya, Kapitan Jonathan, ikaw ay hindi naman na lockdown, ikaw mag-distribute ng ayuda. Kaya siya ang umikot sa barangay. Dinagdagan pa niya. Na-inspire siya doon sa gulayan sa plaza. Nagpatanim siya ng maraming mga talong doon sa kanyang barangay. Maraming kamatis, maraming tabyayong. Pinamigay niya. 32 barangays, pinamigay niya. Speaking of 32 barangays, just recently, because I saw the need of our people, nahirapan sila na kada emergency, nanggagaling pa sa munisipyo yung rescue, we purchased brand new 32 rescue vehicles for all the barangays. Ang kapoy nilabsanan, ang gano araramay barangay captain niya, agasin mo portad si katayo. Ang kapoy problema kasi my sole duty as the mayor is to serve everyone regardless of party affiliation. Kaya all of our barangays, mayroon silang brand new na rescue vehicle. Okay, kailangan ho nating basahin ito, baka magtampo si Jenny from Barangay Baay. Ano po ang plano ninyo sa Riverside dito sa Baay? Sabi niya. And may expo po ba ngayong May? So, kanina binabanggit na po yan, Miss Jenny, ha? Okay. Sige, pasagot natin kay Mayor. First, yung Riverside plan. Do you know that I allowed the livelihood of people in the river banks by way of putting up yung fish cages? And this is in line with the priority project of Governor Pogi. Sabi niya, let's allow our people to raise tilapia or bangus diyan sa napakalawak, napakahaba na natural riverline natin na nakatiwangwang lang, na pwedeng paghanap buhayan, but it's not being put to good use. Sabi ko, that's a good idea, Governor. Kasi when I was still in the service, doon sa NPA-infested area, doon sa Isabela and Ifugao, I engaged my people in putting up a fish cage industry in Magat Dam. And it became a livelihood for the NPAs. Many of them returned to the fold of the law because they had livelihood. Ngayon, gusto kong i-duplicate sa Lingayen. And thank you, Governor Pogi, for allowing the fish cages of Lingayen. And I told our barangay officials there, kung mag-put up kayo ng fish cages, kako, gawin yung tourism attraction. Gawin yung pagpumunta yung... Kasi isa sa matras program ko ay yung hindi lang sa town center ang tourism. No? Turismo sa barangay. Gusto kong ang turista ay hindi lang nakakonsentrate sa Baywalk o sa Daang Kalikasan, Daang Katutubo. Pupunta rin sila sa mga barangay. No? What can they see in the barangay? Ang ganda kung makita nila, ang sisipag ng mga tao. First and foremost, the people, the very loving people, the very accommodating people. Ang gandang pag-usapan yan. When they go back to abroad or anywhere, ang galing ng mga tao sa Lingayen, ang babait, no? Ang didisiplina, ang honest nila, naiwanan ko yung wallet ko sa tricycle, isinauli pa, no? Something like that. Number 2, anong makikita doon sa barangay? Wow, ang sisipag. Tinatanan nila ng mga bulaklakin, bougainvillea all around, no? Sa paligid-ligid, pulang-pula ang kapaligiran sa mga bulaklak na nakikita. Opo. At saka yung mga gulayan sa barangay, gulayan sa paaralan. I would like to commend the
DepEd, through this program, napakagaling nila. Lahat ng mga barangay elementary school sa Lingayen, dalawin ninyo. Pang turismo ang kanilang compound. No? Ang sisipag ng mga teachers, ng mga pupils before the pandemic, nagtanim sila ng mga gulayan sa mga recyclable materials. Yung mga supot ng simento, nilalagyan nila ng organic yan na soil at nagtatanim sila ng talong. Ang gandang tingnan. Paborito ni Alan yan, Mayor, yung nasa DepEd. Pero bago yan, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Ha? Panoorin mo. Hello, lahat yung kay Dwight Bartolome na nasa Canada, si Eric Cedo na nasa Canada rin. Belated happy birthday, Bayaw. Okay. Thank you for watching. Si Carlo Perez from San Manuel is also watching. Thank you. Salamat. Anyway, saan tayo? DepEd. Paborito mo yun, di ba? Tuloy-tuloy. Mga kaibigan, we got 32 minutes na down the hour of 9. Siguro, sagarin natin hanggang 10 o'clock, Mayor, kung hindi kayo nag-aapura. So we still have less than 30 minutes. Alam ho natin na itong Lingayen talagang progresibo. Ano ho bang, kanina kasi nababanggit natin yung tourism aspect. Doon ho sa Istanza, Barangay Istanza, Barangay Sabangan. Minsan lang ako nadalaw doon actually. After 2 decades, nagpunta ako doon nung 2 months ago. Sabi ko, iba na pala ito. Itsura nito kako, itong Istanza. Ano pang pwedeng makita doon sa madarating na panahon, Mayor? Very good. Very good question. Because that will bring us to the plan of the Western barangays. Alam nyo ba na this is good news, and I would like to break the news right in this forum, no? Yung inirecommend natin, ginagawa natin ang plano ng Limahong Bridge that will link the Central District. If you're coming from the front of Capitol, yung Albier yan, dire-diretso papuntang Weste, no? Sa dulo niyan is Limahong River, no? Pagdating mo doon sa dulo, mamamangka ka para pumunta doon sa Western Barangays. Kapandanan, Malimpok, Istanza, Sabangan, Balangubong, Dumalandan West, no? Yan ang mga nandiyan ang mga barangays, di ba? Pero to go there without the bridge, iikot ka pa. Iikot ka sa Baay, Dumalandan East, Dumalandan Center, Dumalandan West, and then Istanza, and then that's it, you're there. Pero with the realization of Limahong Bridge, which I have recommended and I have asked the architect to design it, no, nung dinesign nila, ang ganda. It's an iconic bridge, no, na pwedeng maging hindi lang pang tawid kundi pang turismo pa, no, pang sports pa. Kung yung mga gustong mag-jogging, no, by the river, tapos makikita mo yung the beautiful Lingayen Golf on the north, no? So pag natapos ito, mahabang kasi isinama na sa program, priority program ni Regional Director Tan of DPWH at hopefully mapunduhan, no? Ito nailagay na sa program of action for 2023. Kahit nakalahati lang muna, and then the others can be through the years, multi-year project, no? So, nailagay na. Ang kailangan na lang pondo, no? I will follow that up para maging reality itong proyektong ito. Pagka na-link mo na ang Central District to Western District, here comes now yung sinasabi mo. Anong plano natin sa Istanza? Do you know that place, no? That place is very ideal for not only ecotourism, but also as a relocation site for our domestic airport. Why? Because mahaba yun. Mahaba, malapad, wala pang mga kabahayan, no? Dito sa existing Lingayen Airport, maiksi, makitid, pang trainer craft lang yan. Hindi pang domestic airport. We have to expand it. If we have to draw visitors and tourists from Metro Manila or from elsewhere, from Visayas or Mindanao, diretso na sila dyan, di ba? By plane.
And even the nearby Singapore, Malaysia, Indonesia, where else? Dito natin sila dadalhin. Taiwan, no? Direct to Lingayen Airport, if we can upgrade it a little to become an international airport. May plano na ako, hindi ko lang nadala eh. Hindi ba crosswind yun, if ever, na Siyempre, pag magpapagawa ka ng bagong airport, gagawin mo na in accordance with the wind, in accordance with the specification. Sa ngayon, yung existing, hindi siya compliant with the wind direction. Alam ito ng aking administrator si General Seidel. Kasi Major General of the Philippine Air Force siya. Jet pilot pa yan dati, ng Blue Diamonds. Yung mga jet, the first acquisition ng Philippine government ng mga jet planes natin. Tsaka piloto Isa na siya. Isa Piloto siya. Yes. And then, maswerte tayo sa Lingayen dahil he volunteered to serve our town instead of enjoying his retirement. No, ha? Anyway, here comes now the proposed airport in Western Barangays, covering Sabangan to Estanza to Malimpag, and then iayos yan na compliant sa wind direction, no? So if we will be able to do that, That will create jobs. it will create many jobs. What will we do with the old airport? Itong plano ko dyan. Let us follow the template of development of Iloilo. Anong ginawa nila sa Iloilo? Old airport. Ginawa nilang commercial and business district. Ang ganda. If you go there, mayroon na silang 5-star hotels. Mayroon na silang mga department stores in that old airport. You see the potential? Very promising. Yung lupa ba yan? Sino ba nagmamayari dyan? Government na yan, syempre. Government. That had been Government, donated correct. already to the government. And the government must be able to explore its potential. And that's what I am offering. Nakikita ho ba ninyo na po pwede mangyari ito sa susunod pang administrasyon? Sa susunod na administration, it can happen. Basta set aside politics. Kasi Progress lang muna. Development and progress. set aside politics. Kasi, for example, ako, yung aking presidente, manano, syempre, ipapriority niya yung mga recommendations ko. Paano kung ibang presidente? Papilo Lacson ba presidente natin? Opo, kasi NUP ako eh. Ito, let me just touch a little bit on that, no? Okay. Ako kasi, respetado ko kung ano ang choice ng taong bayan, no? Kung ano, okay yan. You follow the beat of your heart, ika nga. Pero ako, since I have known the person, personally, and officially, I am supporting him. Correct. Okay? Silang dalawa ni Tito Soto, no? Si Lacson at si Tito Soto. Ngayon, doon sa partido na nagkikipag-alliance sa kanya, tumalikod. Pero pinapanood ko at binasa ko yung statements nila, kahit na tumalikod yung reforma kay Lacson Soto, alam mo bang very striking statement nila? Lacson and Soto is the best tandem for this country, sabing ganon. No? Tama rin. However, we are supporting the other party, sabing ganon. Ako, hindi ako ganon eh. I believe in the principle na if it is good for the country, why not support him? Correct. Win or lose. Di ba? Tama That's rin. what I am. Kailangan mong kung ano ang gusto mo sundin mo. Di ba? Yung kanta, no? Kaya maganda rin. Sa bagay, kami rin ni Rapido Alan, pagdating naman sa national, kanya-kanyang pili, pero tama rin yung sinabi nyo na kailangan dapat ang mamuno. Kasi nagsasawa na rin yung taong bayan na bakit hindi na tayo makausad. Hanggang puro problema na lang, hanggang puro dami-daming dilobyo na dumarating, pero ilan lang yung mga Ramdam ko si Mayor kung walang Lacson, Pacquiao siya. Ayaw ko na. Hindi, ganito. Ipaliwanag ko lang, Ang Lingayen, I have declared it long before as an open town, no? Level playing field for all candidates, national or local.
Sabi ko, Nakita ko nga kasama niyo si Lenny Robredo nung... opo, nung dumating si Lenny Robredo, winelcome din natin. Because I am the sitting mayor. Correct. I have to give her due courtesy. Sitting vice president siya, tatalikuran mo. That's unbecoming. That's ungentlemanly. So, it's a protocol, no? And then, here comes now a sitting senator, si Pacquiao. Oh, siyempre, you also have to show your respect, no? And here comes now, BBM and Sara. In like manner, we also give them the due respect and courtesy. Sino pa ang mga pumunta dyan? Ang dami. Senatoriables. Ang daming pumunta dyan na senatoriables. So, anyway, for the record, Lingayen will vote in accordance with its conscience, in accordance with its intellect. Okay, Christopher mabalita. Cruz of Lingayen, may classmate dyan sa St. Columban's Institute. Chris, thank you for watching. Si Ronald Soriano, thank you Mayor Paul, sabi niya, for your very nice support to all the people of Lingayen, especially to your finished projects during your term. Sabi niya, as Mayor, keep up the good work. Sir, I salute you. Sabi ni Thank Ronald you. Soriano. Salamat po. Meron lang tayong gustong i-discuss dahil maapektuhan itong bayan ng Lingayen. Dahil merong isang grupo dito na nagpaplano na i-explore niya. We're talking about the coastal areas. Magmula Labrador up to north na gusto nilang i-explore yung black sand mining. By 2025, kailangan na makapag-operate na itong kumpanya na to, na kung sino man yung company na yun. Alam ko, Nick Milesio, medyo well-versed dito eh. If ever na mangyari yung ganun, Mayor, ano po ang magiging katayuan po ninyo na i-explore po yung coastal areas at ang grupo na ito ay mag-extract, mag-explore ng black sand mining, particular na dyan sa bayan ninyo? We will leave that to the experts. We will leave that to the national government who has the capacity, who has the resources to find out what is good, not only for the country but also for us locals, no? And I think you are referring to a certain company na nag-offer ng services to do offshore mining in Lingayen Gulf. And ang sabi ko, because I had been interviewed on that matter already, ang sabi ko, we will await for the official stand of DENR and also the national government. Sa ngayon wala eh. So exploratory lang sila. That's the only permit that they have, exploratory. And they are trying to find out kung viable yung kanilang operation. If not, they are going to leave. But if it's viable, then they will go to another step. And of course, this is where we would like the DNR to immediately intervene at the very start. Kasi isa sa mga gusto kong malaman is the offshore mining operation detrimental to environment? Is it detrimental to the coastal barangays, to the coastal towns? And if so, give us the possible effect. Can we also have simulations of what can go wrong? And can we have also a study or a proof of the experience of other countries who went through such offshore mining? Gusto kong makulit lahat yon na information so that I, as your local chief executive, will be guided intelligently. Okay, now, on the other side, what are the advantages naman of this particular operation? So they have to give us all these inputs, no? And let me set this aside from the dredging operation being conducted by the DPWH, kasi iba ito, hindi ito mining. But this is an operation which will clear the waterways and the mouth of the river. Why are we doing this? In fact, nagpadala na sila ng amphibious excavator
to clear the waterways. No? Hindi Silted ito, ata kasi yan eh. opo, hindi ito black sand mining. Ha? I would like to make it clear. Anyway, Hindi naintindihan. naman treasure hunting. Hindi naman treasurean. Eh kung may mahukay, di good. Hindi kasi malapit sa Limahong yung pinaghuhukaan nyo ata Mayor, di ba? Ang sabi nila, may treasure si Limahog doon. May nasisilip ka ba? May treasure si Limahog doon. Kung mayroon, siyempre, i-apply natin yung batas. No? Ano ba yung sinasabi ng batas? A certain percentage goes to the government. A certain percentage goes to the to that company. So, i-apply natin ang batas. At saka meron namang share yung lahat tayo may share dyan. Kasi, Of course. Limahong channel treasure yan eh. Of course. So anyway, going back, ang ina-explain nyo po dito sa taong bayan at saka yung mga nagbibigay ho ng mga komento, negative na comment, mga basher po ninyo, ito po ay simple lang na paghuhukay ng drainage system. Opo, yung ongoing operation. Para malinaw para malinaw. At mayroon pang isang company na inauthorize dyan ng DNR DPWH na mag-dredge. Kasi yung pinadala nila na amphibious excavator, very minimal pa lang yung operation niyan. Doon lang sa mga areas na kaya niyang abutin. Pero ang talagang dredging operation na gusto nating umpisan na nila dahil sa magtatag-ulan na naman no? Ay yung buong Agno River sana hanggang doon sa mga southern barangays. In fact, yung mga southern barangays ay hinihiling na nila na umpisan na dahil sa malapit na naman ang tag-ulan at ma-inundate na naman yung kanilang mga palayan, no, yung mga agricultural areas. So this is very important. Ano po yung time frame nyo sa mga proyekto po na nakalatag po sa inyo dito? Dahil marami doon kami nakikita, hindi lang po doon sa Facebook na lumalabas. Meron pa kayong bago na pinasinayaan na housing project. Baka pwede mo namang i-share sa amin yun, Mayor Paul. Actually, yung housing project is one of my dreams. Kasi marami tayong mga kababayan na nakatira sa pampang ng mga ilog, no? Pampang ng mga dike, no? At saka in one barangay, for example, sa maliit na isang lote, ang dami na doon nakatira. Nakakawa rin kasi growing population tayo So that should have been thought of long time ago. In fairness to the past, mayroong Ministry of Human Settlements nung araw, di ba? Yung Bliss. Nakapagpatayo sila ng Bliss sa iba-ibang lugar all over the country. Mga ganong klase, kung pwede nating ma-revive. After that, I cannot recall kung mayroon na, puro local initiatives na For example, sina Governor Espino, nagpatayo sila ng mga housing project dyan sa Aplaya, sa Pangapisan Norte. Gusto kong ituloy-tuloy yun, no? So, I'm looking for a viable area to put up mass housing, socialized housing. Maganda yan. Po, kasi alam mo, I was able to connect with the National Housing Authority, and all they need is an area. An area. Nag-recommend kami doon sa bandang Western Barangays, pero nung in-inspect ng DENR, hindi viable daw kasi sandy. Baka lumubog lang yung mga bahay-bahay doon. And it is hazardous, no? It is a risk area. So, we're looking for a better place. So, saan po ninyo linagay yung lumabas sa Facebook na inuumpisahan na ho ata yung yung provincial project yon. It is the project of Governor Pogi na multi-level. Saan po located yung location na yun sa Libsong, Barangay Libsong East, sa bayan ng Lingayen. Pinuntahan ko yon kasi excited din ako at yung mga kababayan natin. So, tuloy-tuloy yung ginagawa nilang foundation ngayon. And hopefully, kung matapos yan in 2 years' time, maraming makikinabang doon. Alam mo ba na hindi lang yung mga kababayan natin na nakatila sa mga
endangered areas ang nangangailangan ng housing. Even our very own employees, Correct. the employees of the provincial government, the employees of Lingayen LGU, marami dyan ang nangangailangan din ng housing. Kaya one of my priorities is to help our employees have their own house. No? Ang dami ko rin ikinakasal dyan every Friday afternoon. Yung kasalang bayan nung February 14, 98 couples. Yung kasalang bayan nung December 29, 100 couples. At saka nung nakaraan. So, I had several new couples who Libre daw handaan, Mayor, pag nagpakasal doon sa Liget. Libre ang handaan. Opo, sagot Okay. yan ng munisipyo. Si Kiefer Tamayo, yan ang mayor. Marami na nagawa at marami pang magagawa. God bless po, Mayor Paul, sabi ni Kiefer Tamayo. Nelson Canlas, Mayor Paul is good for Lingayen. Has so many plan for us, sabi niya. Nanonood din yung inaanak niyong si Mark Franklin Bautista, yung asawa ng aking anak na si Reyna. Flor de Lisa Manayaga, galing mo talaga, Mayor Paul. Ricardo Manawis, Batawil, solid, malinis, arangkada, Lingayen. Yan naman. Tuloy-tuloy yung nitong ating mga kababayan. Mamaya ho, mga kaibigan, after ng ating interview with Mayor Paul ay magrarapido pa rin si Bingo, Rapido Bingo Lucasan. Pansya ka na, Rapido Bingo, ha? Yung palatuntunan yung dalawa ni Atong Remo, Rapido Atong, ay sinaklaw na natin. But anyway, natutuwa ang ating mga kababayan na nanonood ngayon sapagkat talagang napakinggan nila. Anyway, itong ating programa, Mayor, ay paulit-ulit na bantayan, panuorin ng ating mga kababayan. Nandyan ho yung mga hindi ho nakapanood ng live ngayon. Pwede itong i-replay? Pwedeng i-share din ho. Pwedeng i-review ho. Ano mang oras na gusto nyong reviewin itong pinag-usapan natin ngayon? Kung pwede ho. Kaya kayong mga taga-Lingayen, kung gusto ho ninyong makita, malaman kung ano ho ang vision ng ating mayor dyan, manood lamang ho kayo, i-type lang ho ninyo yung at IWRR channel o kaya i-type ho ninyo International Web Radio Rapido, lalabas na kaagad do yan, makikita na ho ninyo itong ating himpilan at yung ating hong pinag-uusapan ngayon with Mayor Paul Batawil. Alright. So, huling 7 sandali, kaatong sa ating pagpanayam kay Mayor. Ano pang, baka may nakalimutan ka pa itanong? Hindi kasi, kanina, nung papunta ako dito, meron ako nadaanan na isang barangay somewhere in Malanday, dito sa may bayan ng Santa Barbara. And it so happened na paglingon ko sa kaliwa, may nakita ako siguro na mga a number of pupils na naka-uniforme. Yung uniforme nung araw, yung blue at saka white na, di ba? Yung parang na-touch ako na at least bumalik na rin yung face-to-face going to school. Sa bayan ba ng Lingayen, Mayor, kumustahin nga ho namin kung ito ba ay pinayagan na rin ng pamunuan ninyo? Ongoing yung proseso. Alam mo ba na mayroon silang checklist? And the checklist is about 200 or so. Na if you comply with all those requirements, 200 na requirements, then you will be allowed. So, nakita ko yung checklist. And then, kasalukuyan silang nag-i-evaluate. And siguro I will know from my 3 district directors, district supervisors, no? Kung alin sa mga eskwelahan in Lingayen ang mag-face to face. Papa-approvean nila yan sa higher headquarters nila. Bago sumapit yung pandemya na yan, ano po ang naitulong ng pamunuan ng Batawil Administration pahinggil sa edukasyon? Well, alam mo, pinag-aralan ko rin kung paano tayo makatulong as an LGU. I found out that a certain percentage of the local income goes to SEF, which is Schools Educational Fund, SEF. So this Schools Educational Fund, for example, for this year,
we have allocated 6 million plus for all the schools, no? Divided by 3 districts, so tig to 2 million plus sila, no? And previous years, nag-start ng, if I'm not mistaken, less than 5 million. And then nung second year ko, nag 5 million. Then this third year, 6 million na. Kasama na yung scholarship program nyo dito, Mayor? Iba pa yon. Okay. So yung kasama na, excuse me. Kasama na yung scholarship program which was sponsored by Councilor J.M. Crisostomo. And this is a very good gesture talaga para sa mga kababayan natin na yung mga anak nila matatalino pero medyo nahirapang pumunta sa eskwelahan dahil doon sa pamasahe, kaya sa baon, ganon. This is an equalizer for our bright children. 100 every school semester. Alright. Mga kaibigan, 3 minuto ho bago sumapit ang alas 10. Ibibigay na ho natin pagkakataon kay Mayor Paul Batawil para mag-iwan ho ng mensahe para sa lahat, lalo na ho yung mga taga-bayan ng Lingayen. Mayor? Oh yes, so Please. let me clarify, baka ma-misinterpret yung 100 pupils pala. Students ang mag-benefit doon every semester, no? And they receive about 1,000 pesos per semester as an educational support fund, no? Aside from the equipment and other projects that they can use out of the 6 million SEF fund, no? Okay. Yan lang po yung pondo yan lang po yung pondo ng munisipyo. Yes, kasi Iba nasa pa yung bakasyon. personal na pondo na manggagaling kay Mayor Paul Batawil. Of course, iba pa yun. Oo, mayroon din ako mga natutulungan ng mga kababayan natin. From my own, no? Kaya yung sweldo ng mayor, sa totoo lang, hindi namin napapakinabangan yun no? Pagka may lumapit, siyempre dudukot ka, no? Bigay mo, lalo kung may sakit ang anak, no? Na may namatayan, magbibigay ka ng tulong dyan yun ang mga gusto kong ipamahagi na ang mayor ninyo ay hindi lang piyesta ang pinupuntahan, lalo na kung nagdadalamhati ang ating mga kababayan. Doon tayo dapat lalong makita, tayong mga leaders na pinagkatiwalaan. Lalo tayo dapat makita kung saan nagdadalamhati ang ating mga kababayan. Okay? Anyway, Mayor, your parting shot at saka yung message mo po sa ating mga kababayan dyan sa bayan po ng Lingayen, Mayor. Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat, mga kababayan, lalo na sa Lingayen, sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta at saka sa inyong panalangin, pagmamahal na kung saan ay marami tayong nagawa para sa ating bayan ng Lingayen at may pagpapatuloy pa ang mga to kung pagkakatiwalaan nyo pa ako sa May 9 sa coming election at sa termino na yan, makikita nyo pa lalo. Marami pa tayong magagawa at kasama rin po kayo sa aking panalangin. Maraming salamat po. Bago tayo, gusto lang batiin si John Paul Perez who is watching yung andyan sa Barangay Kabilukaan, Barangay Captain po ito na anak ni Vice Mayor Jericho Perez, mga pinsan po ni Rapido Alan. At sa lahat po na nag-antabay po sa amin, maraming salamat po. Ito po si Rapidista Atong Remogat. Rapido Alan Season po sa ngalan ni Rapido Bingo Lucasan. Thank you so much. Good morning. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR
Umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube, IWRR International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radio Rapido.